Hello, good evening. And para naman dun sa hindi pa nakapanood agad-agad, it's good morning, good afternoon, and good day. Again, nandito po tayo ngayon with me, o kayo, you're watching. This is yung tinatawag namin Spontaneity with NSJ. Tawag. Dapat palakpakan yun, no? Palakpak. Yan. Anyway, again, this is Spontaneity with NSJ. Dito po yung dinidiscuss natin or yung pagiging spontaneous natin regarding sa isang topic. For example, yung mga topic po na kailangan natin i-discuss regarding sa mga nire-review po natin ng mga bagong balita. For instance, meron po kasi ngayong bagong pinasa na batas. In a little while, pag-uusapan natin kung ano yun. Okay? Pero sa ngayon, pakilala ko tayo. My name is Chris Sunny Medina, and this is NSJ News Agency Services. Yun na nga yun. So, without further ado, pag-usapan po natin dito kung ano po yung mga nakita namin sa mga balita at naririnig natin yung mga kaganapan na medyo bago at kung meron pang dating ito. Okay? Okay. May nabasa ako. Ilalapit po natin to, ha? Masyado malayo. Sorry po. Ayan. So, ayan nga. Meron po from the Philippine News Agency. Pero bago tayo po mag-proceed doon, dito muna tayo sa i-highlight ko muna itong nangyari last year. Yung PNA, yung Philippine News Authority, this was last August 30 ng 2023. Okay? Ang nag-report po nito is si Pilani Filan. Pilani Mikey Cervantes. So, sa kanya po itong news. Hindi natin ito agawin. It says that si Romualdez warns rice hoarders and smugglers of prosecution. Okay? So, tingnan natin, ha? As written dito sa article, surprise inspection. House of Representatives Speaker Martin Romualdez joins the Bureau of Customs in another surprise inspection of several large rice warehouse in Bulacan on Wednesday. Yeah. So, ng August 30, that was a Wednesday, 2023, merong mga suspicious kasi na hoarding. Okay? So, yung mga supplies ng mga bigas, tinatago daw ng mga rice traders. Ano. So, ang ginawa nila is, nag-surprise inspection sila. So, sabi nga niya, Bureau of Customs to send rice smugglers and hoarders to jail for committing a heinous crime. So, heinous crime ang nag-hoard at nag-smuggle. May heinous crime na against the poor by keeping the Filipinos food staple out of reach through price manipulation. Sige. Ito lang, hina-highlight ko lang itong nakikita natin. Okay? Kasi, mamaya pag-uusapan natin, i-discuss ko kung ano yung opinion ko dito. So, I'm gonna give a disclaimer mamaya rin. So, sabi nga, Romualdez made a call as he joined the VOC. Another round of surprise inspection of rice warehouse in Bulacan, particularly the Gold Rush Rice Mill. Yung Gold Rush Rice Mill, actually napuntahan ko na to, nakilala ko na rin yung mga mag-asawa dito na may-ari. Though matagal na siya, way back na hindi ko alam kung sila pa o mga anak. I got cut off, nagkaroon ng technical problem. Sige, moving forward. Yun nga, yung sa Gold Rush Rice Mill, nakilala ko itong mag-asawa, napakabait nito actually.
Tapos, moving forward, may Dinorado Rice Mill, JSS Rice Mill, and another rice warehouse with no signage or marketing within the intercity industrial complex. Ganun ba? Hindi naman ganun kalakihan, pero alam ko may maliit yun. Kaya nga alam namin kung saan pumunta doon eh. Anyway, sabi nga dito, ang pagsisikap na mahuli itong smugglers at hoarders na ito, that's why my call to the BSC is intensified its effort to catch these smugglers and hoarders. This is in the words of Romualdez. I believe that by sending them to jail, we will send a clear message to other hoarders to stop what they are doing under pain and penalty of jail time. Sabi ni Romualdez. Yun. Jail time na talaga, di ba? Okay? Tingnan natin. So, pwede nyo nga ito basahin. Okay? Pwede nyo i-continue lang. Alright? Tapos pwede nyo i-pause kung gusto nyo basahin. But this is by the PNA. Anyway, nanonood talaga ako ng balita kada umaga. Tapos nabigla ako ng nasignan na or naging bill na, naging RA na yung batas na pinirmahan ni PBBM. So ano ba yon? It's the PBBM Signs Anti-Agri-Economic Sabotage Law. Yon siya. Tapos nasa ano rin to, sa Philippine News Authority. Ang article na ito is done by Daryl John Esquera. So, it states dito, that President Ferdinand Marcos Jr. signed Republic Act number 12022. So that's 12022, or the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ulitin natin. Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Yun. That is, kumbaga ito, sinainan niya before the House of Congress and the cabinet members and other agricultural stakeholders ito sa ceremony nila sa Malacanang. This was done ng Thursday ng September 26. So ngayon ay 27 na. Kapon lang, di ba? Ano yun? So ano ba itong new law na ito? Okay? Sige. Sa new law na ito, this is to combat, sabi ni Marcos, this is a new law to combat agricultural smuggling, profiteering, and hoarding. Kumbaga, this will make food more affordable, accessible, and better providing income to local farmers. Mamaya na, pag-usapan natin. Sa ngayon, pwede munang basahin. Yan. So, yun nga, in a ceremony doon sa Malacanang, inaano nga nila itong Republic Act number 12022, the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Right? So, pinapalakas talaga nila. Right? So, yun nga, under the new law, smuggling, hoarding, profiteering, cartel, and financing of these crimes involving agricultural and fishery products are classified as acts of economic sabotage. Okay? And will carry a penalty. Ito ang pinakamatindi. Life imprisonment. And a fine of up to 5 times the value of the product involved in the crime. So, kung milyon-milyon yun, 5 times na yun. Diba? So, sabi ni dito, Presidente, hello Presidente, kailangan sumampas ako. Balik natin. Sabi ni President Marcos, in his, kumbaga, to be quoted, I quote, yung to ensure the justice prevails and the dignity of the agricultural sector is upheld. Okay, said Marcos. No more backdoors, no more shortcuts, and certainly no more turning a blind eye in the bagong Pilipinas. Okay. So he said the Philippines lost over 3 billion to agricultural smuggling. Sa rice kaya ito pertaining kasi
price man yung problema natin. Pero if you're pertaining to smuggling kasi, mamaya, babalikan natin ito. Okay. Pero that's 3 billion daw in agricultural smuggling, di ba? Pero agriculture, so pricey to. Okay, in 2023, that was last year alone. And in less than 9 months, this year, over 230 million worth of smuggled agricultural products were seized. Wow, laki, diba? So, Agriculture Secretary Francis Tio Laurel Jr. welcomed the enactment of the new law, which gives more teeth to the agency in running after smugglers. Alright, sige. Yun nga. So, pwede nyo pang panunin. Pero ito, since yung next slide kasi, inuna ko na rin ito para at least yung point of argument siguro or from a different perspective yung ibig sinasabi dito. Ang gusto ko lang ipaiwatig. Yun lang yung so, yung gusto ko ipaiwatig dito kasi kung paano ba talaga natin i-define kung paano ito law, diba, na ito makakatulong sa sambayanan o sa tao, di ba? Mas lalo na ngayon yung kailangan masolusyonan, di ba? Or kahit yung long term, kung paano ito masusolusyonan. Tama ba? Sige, magdi-discuss tayo mamaya. Okay. So, nagko-contemplate lang ako minsan kasi hoarding products at iba pa. If forward ko lang muna ito para at least makita nyo kung ano yung tinutukoy ko. Kasi naglagay ako dito ng naglagay ako dito ng trading strategy, mga ganun. Sige, basahin nyo na lang. Tapos mamaya i-discuss natin further. Ayan. So, trading strategy. Kasi yung mga trading kasi, yung tinatawag na buy low, sell high. Mga ganun ba? Kung paano talaga siya magre-relate sa tinuturong marketing and economics, di ba? Kasi kung pagdating sa marketing, basic yan yan ang pinaka-buy loss yan Kung gusto mo mag-profit sa mga trading, which itong agricultural trades rin yan from the word trades So you really have to buy low and you sell it high. So mamaya i-discuss natin yan. Pero bago tayo mag-move forward, i-shout out lang muna natin yung DZBB. Okay? Na ito I think si Melodol Prado yung nandito. Pakinggan natin. Okay, pakinggan natin to. Puso, pero kailangan ito, may publication pa ito sa National Gazette at saka sa Newspaper of National Circulation 15 days, mga kapuso. Kaya yung mga nandyan sa loob ng pantalan, na sinasabing pinagdududahang nag-hoarding kayo dyan ng bigas. Baka abutin kayo nito. Malaki ang parusa dito. Matindi habang buhay na pagkakabilang ko. Kaya ilabas nyo na yan. Yung mga bigas na yan dyan. Good morning! Alas 6:15 ito. Ano po ito? Republic Act number 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Tugon sa hindi masawatang problema sa smuggling, mga kapuso. Sa ilalim po ng bagong batas ay tuturing ng economic sabotage ang smuggling, hoarding, profiteering, at saka cartel operations sa mga produktong pang-agrikultura at pangisda, mga kapuso. Super Radio! Tunghayan po natin Melo del Prado sa Super Radio DZBB. mga kapuso. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Under this law, smuggling, hoarding, profiteering, and cartel operations involving agricultural and fishery products will now be classified as economic sabotage, a non-bailable offense punishable by life imprisonment and fines up to 5 times the value of the goods involved. No longer will these cases gather dust. They will be prioritized and they will be resolved urgently. Let me be clear. This law does not just target the masterminds. It holds all accomplices accountable. Financiers, brokers, employees, even transporters.
Customs. Wala. Kasama sa manghuhuli, nakalagay dito magkakaroon din ng enforcement group na binubuo ng PNP, NBI, Coast Guard at Department of Finance. Ay, sino ba nasa ilalim ng Department of Finance? Customs na doon Ayan duda nga ang mga magsasaka, ba't sinama pa? Kasi kung tutuusin mga kapuso, alam nyo, kahit hindi ho ni-repeal, hindi ho inamyendahan o ni-repeal yung Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016, kung talagang mahigpit ang enforcement laban sa mga smuggler, hindi mo na kailangan ng batas na panibago. Hindi mo na kailangan ng batas na panibago. Diba? It's just a matter of enforcement. Melo del Prado sa Super Radio. Tama po yan, tama. Actually, yung pag sinabi niyang paggawa ng batas, aware po ba kayo kung paano ginagawa ang batas? Aware po ba kayo? Napakadugo pag gumawa ng batas. It takes a lot of budget. Hindi po cheap ang gumawa ng batas. Okay? Maraming researchers, maraming experts ang mga inaano niyan. At may mga series of steps pa yan kung paano umabot muna yan sa presidente para isign niya kung para maging House Bill muna ito. At bago siya i-review ulit. So ang daming yan. Ang dami niyang mga pagdadaanan. At tandaan nyo, ito ang trabaho ng mga congressman natin o na mga sa legislative, yung gumawa ng batas. Ito dapat sila nagpo-focus. Dito talaga dapat ang resources. Alright? So, yun. Having said that, pag nakagawa na ng batas, tandaan niyo yan, may mga gastos yan. So, hindi cheap, yung nga sabi ko. Kung magkano yung amount, hindi ko determine pa. Okay, kung may alam kayo, pwede nyo i-comment down below, ha? Pwede nyo i-share kung may alam kayo. Ito yung bago paggawin ng batas. Kung gaano yung resources, or yung research, o paano kini-create siya, kung sino-sino yung ni-utilize at binabayaran para ma-create itong batas nito. Creation pa lang, hindi pa sa pagpasa. Ngayon, pag pinasa na po itong batas na to, tandaan nyo, lahat ng batas, may, may mga budget po yan. So, kung magkano yung iba-budget doon sa batas na yan, that is yet to be determined. Next pa na naman, di ba? So, hindi ganun kadali paggawa ng batas. Panoorin natin ulit. DZWB. May corruption on the side yan Sa saliw po ng awitin ni Jograd de la Torre. Ito na. Alas 6:17 na po. Ilang residente mula sa malalayong lugar dumayo para pumila sa murang bigas sa Kadiwa Store sa National Irrigation Administration. Alagato Alan J, kumusta ang mga nasa laylayan? Super Radio. Nako, ito yung mga kababayan natin na dapat mas nakikinabang sa mga ganyang klase ng batas, Kuyang Melo, ay para na sa ganoon ay hindi na magkaroon ng smuggling at sigurado na yung mga na-import na mga bigas na mura na ang taripa ay napapakinabangan ng ating mga kababayan. Dahil kung hindi, walang kwenta yung mga ganyang klase ng mga batas na hindi mararamdaman ng ating mga kababayan. Gaya na lamang dito sa bahagi ng Nia Road, partikular sa Nia Kadiwa Store, kung saan makikita natin yung mga kababayan natin magdamaga ng pagpila habang yung iba naman dumayo pa mula sa lugar ninyo. Yan. Matatakot kaya ang mga smuggler, hoarder, at saka yung mga kartel dito, mga profiteer? Aboy, habang buhay na pagkakabilanggo daw. Ano napapansin nyo? Ang parusa dito at ang multa ay 5 times ng kanilang mga halaga ng kanilang mga kasangkot na mga produkto. Pero ano ba pag sinasabi BBM? Ano ba yan? Sana may masampulan, Kuya Melo, dahil napakatagal ng panahon na binabanggit na mayroong sasampulan ng mga smuggler, partikular sa sektor ng agrikultura, pero hanggang ngayon, wala pa tayong nakikita, wala pa tayong naririnig na nakasuhan, na nakulong, at talagang napatawad ng napakabigat na parusa dahil sa smuggling. Di kaya baka lumaki lang ang mga tarahan dito sa batas. Siyempre, sasabihin mo, Alan, ganito, sasabihin mo, ay, lumapit-lapit nga kayo dito. Alam nyo ba na may bago tayong batas? Ipapakita ko sa'yo. Ipapakita pa natin. Alam mo ba parusa dyan? Ayan, anong parusa? Ang parusa dito ay habang buhay na pagkakabilanggo.
At Okay saka, ako. yan, yung ano mo, produkto mong smuggled na Ay, yan. Ah, Nakikita mo yung nasa 10 milyong piso na yan na inismuggle pong agricultural product? i-times mo yan, i-times mo sa 5. Times 5. So, 50 million, 50 million. Oo. Hindi naman yan ang hihingin ko sa'yo, Kuya Belo. Hindi naman. Ayusin mo yan. Ayusin mo yan. Ayusin mo. Ayusin mo yan. Diretsahin mo na, Kuya Belo. Ayusin mo ko. Di ba? Yun ang Sana, Kuya Belo, hindi maging ganyan ang mangyari sa bagong batas na yan. Ako si Alagat sa JB sa Radyo, DCWB. Dapat totoo. Super Radio Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Baka lalong lumaki daw ang tarahan. Kaya merong mamaya, yung mama si Mr. Montemayor, maririnig nyo ang kanyang pagdududa. Ang pagdududa. Yan nga yung pinag-usapan nila. Actually, I don't have any wala pa ako idea kung meron na talagang na convict because of this. Kahit marami na tayong nahuhuli before. Meron nga yung Chinese, di ba, naging sensational because dun nga sa hoarding ng bigas way back. No? Nahuli. Pero ganito kasi yung point or ang understanding ko, personal understanding ko dyan. Pagdating sa mga hoarding, pagdating sa mga smuggling, or pagdating dito sa mga traders nga na iniipit daw yung supply ng bigas. Ang tanong kasi dyan kasi basic, kumbaga rules, yung pinakita ko sa isang slide kasi, rules of trading yan Diba? Sabi nga ng rules of trading, you buy low, you sell high. So hindi ko alam kung ganito yung ginagawa ng mga ating traders. O kung sila man talaga ay nag-hoard na tinatawag, yung iniipit nila yung supply ng mga bigas. Pero ang akin lang dyan, kumbaga, tingnan natin sa ibang perspektibo lang. Sige, meron din kayo dyan, syempre, idea kung anong perspective. Pero sa akin lang, napansin ko lang, syempre, yung mga bigas na yan, sariling pera nila yan, ang pinabili nila yan Kumbaga, sarili nila investments at sariling pinagpagura nila yan o kung ano man binenta nila dyan para magkapera sila para bumili ng bigas na yan. So, binili nila to sa ibang bansa. Kasi in-import nga dito sa Pilipinas. So, binili nila sa ibang bansa yon. Binili nila at a very low price. Para pag binenta dito, syempre, of course, they can make a profit. Negosyo nga Diba? Otherwise, di dapat gobyerno na lang ang bumili doon sa ibang bansa para mag-import dito. Which ginagawa naman talaga. Pero, ang problema, kulang pa rin. Diba? Kaya nga, tumataas ang presyo ng bigas. Hindi ko alam, hindi ko familiar. Baka merong familiar sa inyo, pwede rin kayo mag-comment dito, ha? Pwede kayo mag-send ng message sa amin para at least ma-educate pa kami. Hindi kami expert Kumbaga, hindi naman ako nagre-represent sa karamihan. Pero isa lang ako sa mga taong nag-iisip ng ganyan rin na sana masagot. Okay? Disclaimer ha. Disclaimer po. Sariling opinion po ito. Ito po yung sitcom namin or itong program namin is yung Spontaneity with NSJ. Alright? Yung magiging spontaneous po tayo sa pagsasalita natin. Kumbaga, freedom of speech natin. Pero syempre, maingat lang naman rin tayo. Dapat maging responsible rin tayo, di ba? Okay. So, again, this is just an opinion na nanggagaling sa akin. Kasi pag ihalin tulad natin dito, for example, ako negosyante, naka-isip ako ng way kung paano ko mabili ang isang. Kasi sa marketing kasi kung gusto mong kumita, gusto mong magnegosyo, you find the people's need at need nila itong bigas and you feel it. So sana ko makaka-profit doon. Ako gagamitin ko utak ko, connections ko at lahat, malalaman ko meron pala doon sa ibang bansa na mas mura at i-compute ko lahat ng mga costing nyo. Kung kaya ko naman palang kumuha doon rather than dito dahil mas mahal talaga dito at mas maliit ang supply dito, doon ako kukuha para ma-supplyan ko yung mga tao na nakakailangan dito.
So, yun yung general rule doon. Para at least, bumili ako doon, I buy it for low, mababa kong binili. Pagdating dito, I sell it at a little higher price, of course. Kasama na yung mga costing ko embedded na. And of course, I have to make a profit rin, di ba? Otherwise, hindi na negosyo yun. Kawang gawa na yun, di ba? Oh. Pero anyway, imagine niyo lang na kung kayo naman yung negosyante, kumbaga ilagay niyo yung sarili niyo sa negosyante, naisip niyo na, oo, bibili ako doon. Oo, pera ko to. Oo, dadaan naman ako sa mga sistema. Kasi isipin mo, hindi naman binili ng negosyante yan na paisa-isa eh. Malakihan yan, containers yan ng mga cargo. Oh, di ba? Mga pang-cargo, containers yan na papasok dito. Papasok pa rin yan sa mga tawag dito, nakakaalam na departamento like Bureau of Customs kasi sila naman talaga ang makaka-check. Kaya nga sa balita, 'di ba, naka-indicate doon na merong mga bigas rin na naka-hoard pa daw doon o na stock doon sa mga containers. Oh, nabalitaan 'yon, 'di ba? Oh, alam ng customs 'yon, hindi pa ma-release. Oh, kaya nga sabi ni Melo Del Prado diyan oh, baka sila pa makasuhan kasi hino-hoard nila yung bigas doon, di ba? To whatever the reason kung bakit pa nandoon yun, feeling ko hindi yun, feeling ko lang hindi talaga totally at all yung negosyante na nag-invest para dito. Para sa akin lang kasi siya, he just wants to make a profit. Bigas na in-import dito, smuggled, kasi basic commodities to mapapansin to Hindi naman to binakdoor ang bigas. O baka may backdoor. So, nasa na failure doon kung kayang i-backdoor na lang ng ganun karami. Wow. Diba? Minsan nga, yung maliit na bangka nga lang na binabackdoor at kontrabandong nakalagay, nahuhuli. Ito, tulid na. Tons ito, tons. We're talking about tons. And we're talking about siguro nasa metric tons. So, hindi ito isang maliit na bangka nagpasok ng mabigas. So, may alam ang government dito. Alam nila to. So, napaka-imposible hindi nila kasi alam, di ba? O, ngayon, pag pumasok ito, nasa customs na, katulad yung mga container ng mga bigas na nakita nga sa news, na dapat sabi nga nila, in 30 days, pag hindi hindi kinuha, considered as abandoned na, di ba? Kasi limited ang space natin doon. Pero ang tagal na. Sa news nga sabi, 9 months na umabot So, alam nila. Alam ng Bureau of Customs o kung sino man ang government in charge, the department dito, alam nila yan. At kilala nila kung sino yung mga traders na to. Kilala rin nila kung sino nagpasok nito. So, kayang-kaya nila dapat magkaroon doon pa lang ng implementation. And one more thing, sinasabi nila na ito daw sila ang may dahilan kung bakit tumataas ang presyo. Sige, i-try ko lang i-contradict ito. Sila, ang mga traders, mga hoarders, mga smugglers, sila daw ang dahilan kaya nagkakaroon ng economic sabotage na tinatawag ng ekonomiya ng Pilipinas, di ba? Bakit kaya? Bakit daw sila? Ang alam ko, mga kontrabanda na tulid na container rin dito sa Mindanao area, mas lalo na dito sa area namin, sa may Sarangani area. Pag merong pumasok na contrabands na smuggled na sigarilyo, hindi naman agriculture yun, di ba? Sigarilyo. Itong mga byproducts nila, itong mga sigarilyo na to, pag in-smuggle papasok ng Pilipinas, dahil walang taxes at walang kung ano-ano man, mas mababang binibenta. Diba? Mas mababang binibenta ito So, hindi ko magets kung bakit itong sinasabing mga smuggler, ng mga rice smugglers, ang dahilan na nagpapataas ng smuggled. Sige, kung sino po yung expert yan, sige, pwede nyo po kaming pagsabihan kung ano ba. Diba? Kung paano nyo ma-explain po ito. Kasi ako, sa ngayon, limited pa lang yung alam ko Pero ito lang yung napapansin ko. Ang alam ko, anything that is smuggled, hindi dumaan sa mga proper departments na may binabayaran, mas mura dapat ang costing. At kahit ibenta dito, mas mura talaga. For example, yung mga supercars na pumasok dito, ang ginawa nyo ay sinunog nyo lang. Diba? Pinagsisiraan nyo lang. Diba? Kasi sabi nga nila kung
magdala ka dito ng worth 5 million na Porsche, eh halos yan ang babayaran mo rin ang worth sa customs. Halos padodoble yung presyo. Di ba? Pero compare naman na inismuggle dito, mas lower ang costing. Mas nakamura ka kasi hindi nga dumaan sa mga customs, immigration, immigration tuloy, whatever. Kung ano mga department na yan. Oh. So kung ang dahilan ng pagtaas ng bigas natin ay dahil sa mga smugglers na nagpapasok ng bigas dito, nag-i-import, and grabe, kaya nila mag-import ng ganong karami, ganong container na walang nakakaalam, ang galing. Paano sila nagyang dahilan na tumataas ang bigas? Kasi, suppress daw. Or, inahawakan ano ko lang, gobyerno ba ang bumili ng bigas na yun? O nagbigay ng pera sa kanila para bumili ng bigas doon? Tanggalin natin ng mga taong ito. Kasi hindi naman, kumbaga off the record man sila. Alam ko, kumari ang Vietnam, they export rice to about 60 million metric tons yata. 60 million metric tons each year. To which tayo sa Pilipinas, hindi ko alam kung may naka-allocate lang sa atin, na hindi ko alam rin kung gobyerno o may private or pareho, government and private, na ang last na alam ko is nakapag-import tayo, okay, ng bigas from Vietnam to about 3 million metric tons. Sandali, titingnan ko po ha. Alam ko may data ako lang. Ganon ha. Tingnan lang natin ha. Sandali ha. Ganon ha. Sa Philippines alone. Okay. So ito, i-share ko to. Hindi ko pala ito na-share. Yung rice industry profile natin, ha? Yan. The Philippines alone recorded 4.81 million hectares of area harvested for rice and a total production of 19.96 million metric tons. With the value of 403.89 billion ng 2001 ito. This is by Philippine Statistics Authority na data. Again, that's 19.96 million metric tons. Okay? Ang na-produce natin, 19.96 metric tons. Ang na-produce natin with a value equivalent to 403.89 billion. So that is the data from Philippine Statistics Authority. However, even with this level of rice production in the Philippines, rice is still the third most imported agricultural item in the country or dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, pag nag-import tayo ng mga products, ang rice po, ang third pa rin na pinakamataas na ini-import natin dito. Ibig sabihin, nangangailangan tayo ng rice pa rin. Ito, may date na rin pero 2020 pa to. Noong 2020, 2.2 million metric tons was imported to the Philippines. So, saan ang galing? Of which, 79.7%, ang laki, 79.7%. Diba? Originated from Vietnam. Biruin mo, yung 2.2 metric tons, in-import natin galing Vietnam. O sabihin na natin sa 2.2 million metric tons, 79.7% doon, Vietnam pinanggalingan. Yeah, so this record of trade balance, exports less import. Yun. So valued at 7.32 billion US dollars, ito hindi peso. 7.32 billion. So the Philippines is expected to reach 2.9 million metric tons of imported rice. Anyway, sinare lang natin yun. So ganun kalaki ang demand dito. So aside sa meron na tayong 19.96 metric tons, nag-i-import pa rin po tayo ng additional 2.9 million metric tons
of rice. So yan, pinapakita ko lang po dito, alright? Pinapakita lang natin dito na insufficient talaga tayo when it comes to this. At kung going back naman, sinasabi natin na may mga smugglers pa talaga tayo ng rice. May mga smugglers pa tayo. At ganun kalaki ang demand natin. At sinisisi natin sa mga smugglers ng rice or hoarders ng rice, ito, tanggalin kaya natin sila sa equation. Tanggalin natin yung trader na yon na nag-smuggle. Tanggalin natin yung mga trader yun na nag-hoard. Ganun pa rin kaya ang price? Mataas pa rin kaya? O bababa? Hindi ko gets eh. Kasi mahina ang supply natin sa Pilipinas. Kaya nag-import tayo. And these traders, may sarili silang pera na magpapasok ng rice dito. Hindi ko alam kung bakit nagiging economic sabotage sa isang tao na dumidiskarte. Sabihin na natin kahit may intention na hindi ganun kaganda, pero bakit tataas ang pricing? Kasi hinold nila or hinoard nila? So, paki-explain po sa Agricultural Department or sa trade kung paano nangyari. Kasi meron lang ba tayong specific allocation doon sa Vietnam or ibang bansa na dapat ito lang yung lalabas sa kanila papunta sa atin? At pag na-meet natin yun, saka na tayo so, kung ba, yun yung natin, ceiling natin, hindi na ba tayo pwedeng mag-order pa ng iba? Parang ganun ba yun? Hindi ko magets eh. Hindi ko magets. Paki-explain nga, please. Bakit palakpak? Dapat tawa yun. Hindi, wait. Paki-explain nga, please. Kasi, biruin mo, kung tanggalin mo yung taong yun na nag-invest o naglabas ng pera para bumili ng ganong karaming bigas sa ibang bansa para ipasok dito, tapos kahit alam nyo na, kasi yun nga, nasa customs na yung iba, nakuhold na doon, di ba? O ano mang wording o nangyari dyan. Kung nakapasok man, kung sakaling nakapasok na, paano siya naging economic sabotage na kung smuggle siya, ibig sabihin hindi alam ng taga rito na nakapasok. So, anong dating niya na umakyat? Kasi yun nga, sabi ko, umonti ba ang imported supply natin? Kaya tinaasan ng world market ng supply? Ganun ba yun nangyari? Kumbaga, yun ba yun? Kasi naunahan na tayo na may mayayaman na nakabili sa ibang bansa. Kaya sabi na ibang bansa, konti na lang supply namin. Kailangan taasan na namin Kaya ngayon yung gobyerno na bibili, mas mataas yung bili nila. Ganun ba yun? Tama ba yung yung pag-perceive ko sa ganito? Nalilito na ako. So, naunahan tayo na mayayaman na bumili doon sa ibang bansa para ipasok dito na hindi nila alam ng kasi kung smuggled yun, so hindi talaga alam na nakapasok na dito at tinatago nila. So, paano yun na naging result na tumaas? Ba't sila yung naging rason? Bakit sila yung naging rason na tumaas yung yung price? Actually, sa akin lang. Huwag naman sanang humahanap ng loophole ang government natin na sasabihin nila na kaya tumaas ito dahil sa mga smugglers. Kaya tumaas kasi para sa akin hindi ko po hindi ko ina-accept yan. Hindi talaga. Kasi ba't hindi ko accept po yan? Kasi ang Philippines po talagang napakagaling natin when it comes to rice production. Tayo po ang nagturo sa Vietnam with the technology para matuto sila na magkaroon ng rice sufficiency doon sa kanila. Tayo po, ang Philippines po nagturo sa Vietnam. May mga taga-Vietnam po pumunta dito. Yung iba nga pumunta pa sa Biscay di ba? O doon sa Ilocos para po matutunan yung technology natin. Tapos ngayon, tayo pa ngayon ang kumukuha ng import from them, di ba? Hindi ko alam kung talagang gustong isisi lang sa mga tao o talagang nagpapagwapo lang, syempre, nagiging news Alam nilang yun ang problema di ba? Kailangan talagang sumikat kasi mag-election na, sino yung mga manok nyo, di ba? Pero having said that, napaka-unfair para i-highlight lang. Sabihin na natin may mali itong mga smugglers na ito. May mali itong mga
traders na ito. Sabihin na natin, pero isisi sa kanila at parusahan sila ng yung bagong parusa ngayon, life imprisonment times 5 kung sakali. Diba? Parang sa pagnegosyante ako, magdadalawang isip na ako na ganun ang negosyo ka. Anong gusto niyo mangyari? Yung parang nag-invest ako ng pera, tapos pag investment ko, mangyari, pag umover naman, mangyari yung katulad sa nangyari sa ibang agricultural na product na sumobra yung supply nila doon hanggang sa hindi naman na utilize ng government mabuti. Hindi sila natulungan yung mga agriculture farmers natin doon. Anong nangyari? Di nasirat na bulok lang. Yung mga pananim nilang cabbage, tomato, carrots. Papakita ko yan sa isang slide natin dito. Kung ano nangyari at hindi nagawan ng paraan ng gobyerno ang solusyon. Ang dami natin experts sa gobyerno, hindi mala nila nakita o na-foreseen or na-forecast ito na magkakaroon ng ganon. Dumating ang cabbage, 3 piso per kilo lang doon sa kanila. Hanggang to the point na nabulok na lang. Pagdating sa Manila, it's 30 pesos per kilo. Syempre, with all the logistical costing, di ba? Tapos kung dalhin mo pa yan sa ibang parte ng Pilipinas, like sa Mindanao, maaabutin pa yan sa 80 to 100 pesos per kilo. Yun ang regular costing lang kung sakala ngayon, mababa, hindi man lang tinake advantage. O baka pag kinuha ng ng mayaman at nagawa niya ng paraan kung paano ma-preserve yun, baka tawagin siyang hoarder rin, di ba? Yun ang mahirap doon. Baka maging hoarder na rin siya. Katulad ngayon, napakababa po ng prutas po natin kasi mataas ang supply. Paano kung gusto ko mag-invest ngayon sa mangustin at itago ko muna ng kahit ilang buwan, kung kaya kong ma-preserve siya, di ba? May costing rin yan. Yung storage costing. Kung paano kung sino yung manpower ko na na in-store, pina-storage ko doon. O kung may freezer ba ako, kasi doon na talaga tumatagal ang shelf life. Kung naka-invento ako ng storage facility, o kung anong kuryente gastos ko doon. Ngayon, ibebenta ko na mas mataas. So, hoarding na rin ba yun kung sakali? So, those are the things na gusto ko i-consider. Those are the things na gusto ko tingnan. Kung ako man sakali magninegosyo. Kasi, turuin nyo, makakasuhan ako ng lifetime imprisonment kung makagawa ko ng solusyon. Di ba? Sabi nga hindi na ako Kristiyano. Hindi na rin ako Katoliko. Pero nasa Bible nga, di ba, na dapat mag-stock ka. Magtago ka and save for the rainy days. Yung kasabihan doon, strategic lang ito kumbaga, very strategic. Though hindi ko alam kung ano nangyari, bakit sila nagiging dahilan ng pagtaas ng bigas. Or sila sinisisi. On the onset, kung smuggled yun, hindi nyo naman alam na pumasok Not unless yung thoughts ko, yung opinion ko, siguro dahil nakabili sila ng murang presyo pa doon that time na malaki pang supply sa Vietnam, maramihan yung binili nila, siguro mas bumaba yung supply nila for export kasi sa Vietnam nag-export sila. Kung sinabi nilang nasa 6 million metric tons lang ang pina-export ko, pag ito umubos na, tatasan ko na presyo. Ngayon, yung gobyerno natin gustong bumili doon kasi nangangailangan tayo ng rice dito, naunahan na ng mga mayayaman. Ganon. Siguro mataas na nila nabili yung presyo. So ano nangyari? Mataas na rin ang price cap sa world market. Doon na sila nakabili na ng pang-import natin dito sa mataas na price. Pero, may pero. Ito na. Feeling ko, hindi kasi ito ang solusyon. Feeling ko, itong paggawa ng bastas na ito, katulad ng sabi nga nila dito, i-open ko lang i-share ko lang yung idea ko at sa mga na-experience ko. Itong mga nahuhuli na sinasabi nilang hoarders o mga traders na nagtataas kasi may DTI rulings tayo, na nagtataas sila ng capping sa kanilang price or yung ceiling nila, syempre nasa-sanctionan sila. Which wala po sa kanilang wala diyang walang makakasuhan ng matindi dyan kasi kaya naman nilang bayaran. Okay? Mababayaran nila yung penalties. So it will all come to a settlement. Ganon.
Pero still, negosyante kasi ito eh. Ha? At itong mga negosyante ito, hindi ito pinanganak na bobo. Isa sa mga reason kaya hindi sila kahit sinong mataas na politician pa nag-trial under publicity. Yan. Kuwari, may nahuli sila na negosyante. Si Mr. Lim, si Mr. Tan, si Mr. Sino. Pinakita sa media, ito yung hoarder, ito yung nagtatago ng bigas. Ang mahirap lang dyan is trial under publicity. Oo, nahuli nila, pero may batas pa rin. Yun ang tinatawag siguro natin loopholes ng mga batas. We have laws against laws. We are creating laws na mga irrelevant. Diba? Alam nyo na yan, yung mga laws na mga irrelevant. For example, bigyan ko kayo ng example loopholes ng batas. So, anong loopholes ng batas? Okay? Yung sa Skyway. Sample lang hindi to related dito sa topic. Pero yung sa batas to kasi gumawa ng batas eh. Skyway. Ano nangyari sa Skyway? Kahit kitang-kita na yung motorist pumasok sa isang one-way at motor na 150 pa yon, Raider yata yon. Pumasok doon, pero ano nangyari? Nang nabangga siya o namatay pa siya, sino nakulong? Diba? Ang nakulong pa doon, panandalian lang naman kasi may investigation, pero still, ang nakulong doon, kahit sobrang obvious na ng batas, is yung driver na sumunod lang naman sa batas or kung ano yung proper. Pero since na-involve siya, ayun. So yan yung mga loopholes ng batas na sinasabi natin. Same with this one. Gumawa na naman sila ng bagong batas. Sabi ko nga, hindi ganun kadali gumawa ng batas. Hindi siya cheap gumawa ng batas. So, at the end of the day, makakaisip ka ba kung ano ba talaga ang layunin sa paggawa ng batas na ito? Na pwede naman sa akin lang, pwede pagwapo lang ito eh. Pwede siyang itong batas na ito na RA 12022, yung anti-agricultural. Okay, so ito nga yung batas na ito, yung sinainan ni PBBM yesterday, September 26, 2024. Alright, so ang batas na ito is yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. So yun nga yun. Dinevelop or ginawa. So, para ito daw sa mga traders, smugglers, profiteers, mga ganon, profiteers, hoarders. Yan. Pero malaking, napakalaking scope. Napakahirap nito i-prove. Mas lalo na negosyante. Mas lalo na, sabi ko nga, hindi naman pera ng gobyerno ginamit ito eh. Nang pumasok ito sa Pilipinas, some of this, legit pa ang pagpasok kasi binabayaran nila sa customs. At kung sakaling smuggled man ito, di ba? Smuggled na pumasok. O yun, ibang batas po ang kakarapin nila dito kung by smuggling. Anyway, kung smuggling po at illegal talaga ang pagpasok dito dahil ang niloloko nito hindi tao actually, gobyerno. Walang kita gobyerno kasi kung smuggle dito, hindi para hindi to ang taong bayan maapektuhan pag may in-smuggle papasok. Actually, example na yan sa mga sigarilyo na nagbabaktor dito sa Mindanao, mga smuggled. Ang tao natutuwa kasi mababang presyo. Hindi ang gobyerno naman ang di ba? Ang kawawa. So hindi ko magets yung logic dito nang sakaling sila daw yung dahilan ng pagtaas. Ayun. Anyway, illegal pa rin siya kasi meron nga tayong batas na sinusunod, yung mga loopholes nga na batas na sinasabi ko. So, ang kaparusahan niya is right now lifetime imprisonment, tapos times 5 sa value ng na-seize kung sakali ang babayaran nila. So kung 5 billion, so times 5 again 25 billion ng nila magiging penalty nila. Pero i-highlight lang natin, tandaan itong batas na ito. Pwede kasing akin lang conspiracy theory lang ito, pero opinion ko lang ito. Ito, parang this is just one quick band-aid solution. Band-aid is the term ko. Kasi ang mga tao umaaray na, masakit na talaga sa kanila yung masakit na sa kanila
yung expenses na sobrang taas na hindi na solusyonan ni Marcos, ng presidente natin, na nag-promise siya as the Agriculture Secretary na ibababa niya sa 20 plus lang ang presyo ng bigas, to which it was contradicting kasi mas mataas ngayon na umaabot na sa 60, 70 ang price range ng bigas natin. Right? So parang hindi na solusyonan kasi yon. So parang pinaka-solution na nangyayari ngayon is ito. Nagpalabas siya ng ng batas na ang sinisisi niya is yung smugglers, kaya tumaas. Para sa akin kasi, kung gusto talaga natin pababain and it's a long-term solution, kasi ito, isipin nyo lang hahanapin pa nila ang problema. Hahanapin pa nila smugglers, ang hoarders. Pag ginanap pa nila yan, sa tingin nyo, hahanapin pa yan i-investigate pa yan, mas marami pa yung mas marami pang costing yan, operational cost. Kung hanapin nila ito, bababa na ba ang presyo ng bigas? So isipin niyo yun. So it was not the solution to the problem na tumataas ang presyo. Not unless sinabi niya, nag-mandate siya na hanapin natin dito, I will exhaust resources para mahanap natin yung mga nag-hoard na bigas. Yun, pwedeng one of the solutions, di ba? Pero hindi, batas ang nilabas niya. Parang kaya nga sabi ko, this is just a band-aid solution. Temporary lang hanggang sa makahanap sila ng ibang solution for this. And I'm hoping na sana humanap sila ng solution. Pero ito, pagwapo lang lumalabas. Sorry, Presidente, binoto kita. Pero pagwapo lang talaga ang nakikita ko dito. Most especially, nang nakita namin earlier, na yung nasa bigas is BBM. Di ba? Na nakalagay. Subliminal feeding yan Ano ba? What is your plan ba? What is the game plan ba? At may ganun pa talaga nakalagay, BBM, di ba? Kasi sinasabi mo BBM, parang trademark mo na yan Presidente yan Ngayon nasa mabigas, BBM, di ba? Heck, bakit? Hindi ko alam. Pera ng bayan yan. Mabuti kung nanggaling yan sa Marcos Wealth, di ba? Nalabas, okay lang yan, BBM, di ba? Pero hindi sa pera ng bayan yan di ba? Yada. So, hindi ko na maintindihan. So, ito nga. Pagdating dito sa batas na ito, I'll say talaga na it's a band-aid solution. Hindi naman na solusyonan na bababa. Ito, may batas na tayo. Bumaba na ba? Hindi naman bababa. Alam mo, for me, the best way, at shout out nga pala. Shout out kay, sadali lang And na-meet ko doon si Ma'am Elsie Villanueva. Siya po yung Assistant Department Head ng City Agriculture Office. Pero ang tawag ko sa kanya, siyempre siya yung OIC Head. Kasi nag-retire na po si Ma'am Merlinda Donasco. Nag-retire na po So si Ma'am Elsie na. So we have some talks. Ito po siya. So we have some talks. Tapos, meron kaming magandang mga interventions na napag-usapan. And in-explain niya rin sa akin kung why hoarding or tinatawag ng itong mga traders, may mga illegal malpractice. Na tawag nga niya dun is marketing malpractice. Yung nag-hoard, yung nagpapatagal ng mga basic commodities. To which ako, medyo may contradictions ako. Kasi pag pina-explain mo to sa lawyer, this is still in a marketing perspective na hindi naman mali. Kasi as we are talking about trade in general, in a business platform, ang trading, talagang you buy low, you sell high. Diba? Ganun yun in a marketing trading perspective. So, ito, kung magaling ang attorney nyo, wala rin mangyari. So, in terms with this law, na isang band-aid solution lang na magpapagwapo, na may bigas pa na sako nakalagay BBM, okay, sige, given. Alright? So, ako, ang pinakamagandang solution talaga dyan is lagyan ng magandang budget ang agriculture department. So, for that agriculture department, tandaan mo, we know the technology. I'll show you the video right now na it shows that 30 years na. 30 years na po tayong nag-aaral for a better rice sufficiency at kung anong mga ways para maiwasan natin yung mga what do you call this? Yung mga calamities when it comes
to sustainability ng rice production natin. 30 years na pong pinag-aaralan to sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija, I think. So please lang, yun na muna, budgetan nyo, mas maganda. Ayan. And with this being said, tingnan rin po natin, isi-show ko sa inyo how Vietnam also, up until now, still, yung government nila, supportive talaga sa farming, rice farming agriculture, to which sila na po ngayon ang nagpapadala sa atin ng stocks nila. Na dati-dati tayo pa nagturo sa kanila at dito sila nag-aral sa Vizca at dyan sa Ilocos para matuto sila ng technology natin. Pambihira. Okay. Yan ito. May oversupply daw ng gulay, hindi lang sa highland vegetable, kundi pati yung sa baba. Meron din daw mga oversupply. Okay, ito yung sinasabi ko na may oversupply na nangyayari. This is in relation naman sa sinasabi ko, the government could actually do something about it sana. Na sana, imbis na putak sila ng putak, kung talagang kaya gusto nilang suportahan, maglabas sila ng proper budget for this, mas malaki matutulungan nila. Diyan ba sa inyo sa Panoodin NBAT ay nararamdaman ninyo, ng napapansin gulay, niyo hindi lang oversupply sa ng gulay? highlight vegetable, kundi pati yung sa Opo, baba, kabayan, meron mula din daw nung January 5 hanggang oversupply. ngayon, talagang Diyan may ba sa inyo sa oversupply NBAT ang gulay. ay nararamdaman ninyo, Kasi nga, napapansin nyo ang kaninang oversupply ng umaga, gulay? Nasa 3 to 7 pesos Opo, per kilo na lang mula yung nung wombo January at 5 hanggang ngayon, 4 pesos talagang to 8 may pesos naman oversupply yung ang gulay. cabbage. So, Kasi nga, ngayon, oversupply dito kaninang sa umaga, Nueva Vizcaya ang 3 cabbage to at 7 wombo. pesos Magkano per yung kilo na wombo? lang yung Yung Chinese cabbage? 4 pesos to 8 pesos naman yung 7 cabbage. pesos na lang. Per kilo? Oversupply dito sa Nueva Vizcaya Yan ang na cabbage at wombo. Magkano yung wombo. wombo ng pababa? Yung Ano Chinese yung per kilo? cabbage? Nasa Per 3 kilo pesos po, to 7 Ay pesos samantalang na lang. dito Per sa kilo. kanina may namalengke ang ating Servicio Patrol. At ang lumalabas ay Ano yung per kilo? 30 piso per kilo. Per kilo po. Ang laki naman ng Ay depresya. samantalang dito sa kanina may namalengke ang ating Kasi talagang sa retailing dapat Servicio nasa Patrol. 15 to 25 At ang lumalabas pesos ay ang 30 piso per At kilo. kapag biyahe mula Ang laki dito naman sa ng depresya. NBAT, nasa 6 to 8 Opo, pesos naman kasi talagang sa retailing dapat nasa umaabot talaga 15 to sa 25 pesos Oo, lang. 8 pesos dito sa Saka sa NBAT. pagbiyahe mula dito sa NBAT, Maliban sa cabbage, nasa ano pa ang mga bumagsak 6 to na 8 presyo? pesos naman ang gastos. So, Hasta umaabot ngayon, talaga sa yung 30 dalawang pesos yan ang kahit halos 8 mababa. pesos dito Yung sa sayote na bunga, umakyat naman ng Ano pa ang mga presyo. bumagsak So, ang presyo? cabbage at saka wombok lang talaga ang hasta ngayon, mababang yung dalawang yan ang Ay halos paano po yung mga repolyo niya at saka mga Sayote na wombok ay bunga, hindi umakyat masyadong naman maibenta? ng, Anong presyo. ginagawa ninyo? So, cabbage at saka wombok lang talaga ang mababa yung presyo. Ay paano po yung mga repolyo niya at saka mga bombong ay hindi masyadong maibenta? Anong ginagawa ninyo? Sila na nakabili ng mahigit 17,000 kilos at naibenta sa Cagayan Valley. So, yung iba, hindi ng mga nagpapa-ayuda. Facilitate sila na nakabili ng In-encourage nga namin yung mga local government unit at iba pang grupo Cagayan Valley. na So, bilhin yung kahit iba, wag naman binibili ng hingin mga sa mga nagpapa-ayuda. Huwag naman. Kahit pa paano ay At mabawi mo lang ang ini-encourage nga puhunan. namin yung mga O local kahit pa paano government ay huwag nang unit kumita at iba basta pang may grupo balik lang yung puhunan. na So ang bilhin local kahit government mura, malaking wag papel naman sana hingin sa kung mga sila ang magsasaka. bibili mismo Huwag naman, ng mga kahit pa paano ay mabawi gulay mo na lang yan yung para puhunan. ipamahal O kahit pa sa mga paano ay huwag mahihirap nang kumita nilang basta may constituent. balik lang yung Total, puhunan. malapit ng eleksyon. So ang local government malaking papel sana Yun nga kung sila sana ang bibili ang, mismo mag-allocate ng mga ng pondo, yung gulay mga na yan local para government o yung ipamahal DA or sa mga yung mahihirap nilang constituent. DSWD Total malapit ng eleksyon. Pag ganitong marami Yun talaga nga ang sana supply, ang bibilin na mag-allocate nila ng pondo yung mga local government o yung DA or yung sayang. DSWD para Kasi ang pag mamimili ganitong ang marami talaga ang uunahin supply, yung bagong dating, yung bibilin na bagong nila harvest. para Iwanan yung yung mga dalawang gabi na hindi Oo, na sayang. bibenta. Paano pag hindi na mabenta na may possibility ba na mabulok na yun, may tapa na? harvest. So napag-iiwanan yung mga dalawang gabi na hindi na bibenta. Paano pag hindi na mabenta na So, ayun nga, sayang talaga. Anyway,
yan ang pinapakita ko lang. The government could actually do something about that. Ang laki. Hanggang nasisiyan na tayo. Ang laki ng nawala sa agriculture sa kanila that time. Pero mo tinanim ito ng mga farmers. At sa ibang news, makikita mo pinagsisira na nga ng farmer kasi walang mangyari, walang solution. Sana nag-intervene dito ang government. I think to most places, they did. May mga tumulong. Pero national government sana nag-act dito. Nagkaroon sana ng malakihang movement. Kasi ang laki, tunitulin na dito na kailangan ibenta. Kung sinif ito, pinadala sa Mindanao na mahal-mahal ang gulay. Okay? May mga gulay kasi dito na hindi native dito tumutubo at mas malami pang supply doon. Sana at least nagdala dito. Sasabihin naman nila yung costing. Dapat sinubsidize na. Yan ang mga programa na dapat ginagawa. Instead of creating a new law na hindi naman natin alam kung merong i-implicate o meron namang masesentensyahan kasi promise ang mga lawyers ngayon magagaling at hindi nyo kayang yan, mabaliwala ng pabasta-basta. Diyan nga sa Congress, dami yung magagaling At sa Senado, di ba, na hindi pa lawyers. Anyway, ito, isi-share ko na lang rin next view nito. Regarding sa studies na ginagawa, ito dapat ang i-improve ng government para magkaroon ng sustainability sa rice production natin. Dapat bigyan nila ng pansin, bigyan nila ng budget, at bigyan nila ng magandang programa na ma-share lang ito. Napansin ko kasi dito, wala sa Region 12. Nandito sa atin ngayon, nagkakaroon tayo ng sustainability o ng sariling sufficiency ng rice. Yan ang na-discuss sa amin dati ng previous regional director or yung regional executive director ng DA. Yon. Na-explain niya sa amin dati na hindi nga kami na-epektuhan daw ng El Nino Sufficient pa rin ang supply, di ba? Siguro sa amin. Pero yung pang-export namin sa ibang mga lokal na bayan, wala na. Or mahina na. Pero anyway, ito. I'll share the video. I'm going to share the video sa inyo. Ano ba yan? Nabubulol ako. I'm going to share the video with you. Tingnan nyo na lang. Okay? Thank you po. Nakalagay sa link po lahat ng mga nagamit ko po mga sources dito at na-review ko. Thank you po sa mga like sa DZWP, kila Melodel Prado, yung mga yan. Napanood ko parati. Matagal na news itong kay Noli De Castro. So, sa Teleradyo po ito. So, may-review ko rin na research ko just to share here. Tapos ito, some of the interventions rin, finally, ng, ng Vietnam. Yun, natutunan sa atin, but still, the government is still helping their farmers para po magkaroon ng proper sustainability and resilience pagdating sa mga disasters. Anyway, thank you very much po lahat and have fun in watching. Again, if you have comments, if you have expertise, feel free na po mag-comment lang dito, and please positive comments po tayo, or kung negative man, wag po masyadong harsh na bawalan tayo ni Facebook na ma-restrict yung yung Facebook nyo. So again, thank you very much. Again, this is NSJ News Agency Services. My name is Chris Sani Medina, and this is Spontaneity with NSJ. Peace out. Thank you very much. The Philippine Rice Research Institute. For more than 30 years, PhilRice has been developing high-yielding rice varieties and cost-reducing technologies so that farmers can produce enough rice for Filipinos. With a fresh mission to improve the competitiveness of rice farmers and the country's rice industry, PhilRice advances a more profitable, resilient, and sustainable rice environment through responsive, balanced, and environmentally sound research, development, and extension initiatives. PhilRice is a chartered government corporate entity under the Department of Agriculture, with the guidance of its Board of Trustees and the leadership of an executive director, deputies, and management staff. The Institute helps farmers address farming challenges such as changing climate,
pests and diseases, low rice yields, rising cost of fossil fuels, and trade liberalization. Headquartered at the Science City of Muñoz, Nueva Ecija, the PhilRice Central Experiment Station has strategically branched out to address location-specific concerns in rice production. As guided by its core values, PhilRice also partners with renowned national and international research institutions, the academe, and private and civil society organizations to step up its initiatives and reorient its R4D directions. Envisioning a rice-secure Philippines requires the following. Together with the rice farmers and partners, PhilRice continues leading in rice research for development, blazing new trails, and helping farmers achieve holistic development, attaining and sustaining rice self-sufficiency, reducing poverty and malnutrition, and achieving competitiveness through state-of-the-art rice science and technology. The agriculture sector in Legato have to be restructured in a way that the practices have to be adapted to climate change. As scientists, we thought we had to do something to support rice producers. We use the FSMN Farmer Field School. We take farmers to the field and to show them what we have done. So we chose different approach, taking them to the field to show them what works and what doesn't. Năm đó thì bằng qua làm đầu tiên là hồi cũng đầu tiên cũng thầy bằng có ý thích cho mình làm vậy đó, vận động cho mình làm đó là cũng hồi hộp nữa, làm đầu tiên là hồi hộp lắm. Rồi mình biết cách sao đó, mình rồi cứ thầy bà mình đi kêu mình đi cũng hội thảo đi coi là cách làm gì nè, rồi cho nó đợt nào mình vô nước, đợt nào mình không vô nước gì đó là cũng theo cách gì đó. Truyền thống mình gầm khô xen kẽ, ví dụ là mình lúa mình đầu xả 7-8 ngàn. Nó bộ rễ nó xuống thiếu nước thì mình mới bơm, cho nên nó hạn chế được đỡ lắm. Nói chung là bằng ruộng mình nên được cái áp dụng vào cái công nghệ tưới thông minh này thì nó quá tuyệt vời, nó sướng hơn cái kia nhiều. Mình có thể giám sát từ xa được thì nó khác nhiều hơn, nó cải thiện nhiều cái. Ruộng này là vừa tiết kiệm được nước, ít tốn được chi phí bơm. For farmers, saving
a certain amount of water seems to be not of their interest. They don't care about that. What they care is profit. As long as farmer is exposed to technology and see and witness what works, they will start to uptake.